Masaya ang matandang si Salud nang umuwi ang anak na si Jervis sa kanilang probinsya ng hapong iyon. Mag-isa na siyang namumuhay sa buntok, kapisa ng ilang kaanak mula nang magsundalo ang kaisa-isa niyang anak. Dati pa siya isinasama nito sa Bulacan. 59 na siya at batid rin naman niya ang pag-aalala ni Jervis, subalit di naman niya maiwanan ang paghahalamanan. Pwede ka namang maghalaman sa Bulacan, ani Jervis sa kanya habang nakatanaw sa labas ng kahoy na bintana. Hindi tumutugo ang aster doon, anak. Sabay abot ng tinimplang kape para dito. Hayaan mo ng aster, maraming nagugulay doon. Yung kaibigan ko, may binebentang lupa, malapit doon sa kampo. Bibilhin ko yun, magtanim ka hanggang gusto mo. Saka humugot na si Jervis ng silya sa mesa. Pakiramdam ni Salud ay lumitaw lalo ang mga guhit niya sa muka nang mapangiti. Si Karen ba? Humugot na rin siya ng silya. Hinarap ang nagkakaping binata. Huling banggit mo'y nagretiro na siya at umuwi na sa kanila. Si Achilles yung nagbebenta, kapatid niya, sagot ni Jervis. Nakalumbaba na si Salud. May nobya ka na ba, anak? Nangiti ang binata. Ba't tayo napunta dyan? 31 ka na. Gusto kong malaman ko anong pinagkakaabalahan mo sa San Miguel. Trabaho. Trabaho? Teka nga, ba't ka ba nauwi ngayon? Sabi mo sa text ay sa susunod na buwan pa. May kailangan lang akong kausapin. Sino? Matipid talaga kung mangusap ang anak ni Salud. May presyo kada salita. Dumaan ako sa Ninong Mulo kanina. Tanda pa ni Salud ang Ginoo. Tinutukoy nito ang isang opisyal sa Camp Chanhae, kaisa-isang taong nag-uugnay kay Jervis at kay Robert Beltran. Trabaho ba? Bahagyang pumurmal ang mata niya kahit na may ngiti pa rin sa labi. Tumango si Jervis, sabay humigop ng kape para siguro hindi na rin maobligang magdagdag pa ng paliwanag doon. Hindi kumbinsido si Salud, bagamat hindi na rin kumibo. Alam niyang hindi basta-basta lumalapit ang anak sa Ginoo kahit pa na napakabuti nito sa kanila. Liban na lang kung may importante talaga itong pakay. Sa makalawa pa ang balik ko ng Bulacan, labas tayo bukas. Saka kinuyong ni Jervis ang maugat at nanunuyo niyang mga kamay. Masuyo ding initian ni Jervis ang ina. Kung hindi lang matigas ang ulo nito'y dati pa sana niya na isama ng San Miguel. Masyado siyang nangungulila dito. At ganoon din ang ina sa kanya. At least ay nakuha ni Jervis ang pakay niya sa Baguio bago man bumalik ng Bulacan sa Makalawa. Ang totoo, iyong naging paksa pa rin nila ng general ang nasa isip niya. Nasangkot si Robert sa sindikato. Ang hindi niya mapaniwalaan ay ang naging papel doon ni Frances, taliwas sa mga sinabi sa kanya ni Karen. Kasalukuyang may iniinda raw na karamdaman ang matanda ayon kay General Romulo. Apura ang paghahanap ng magaling na doktor. Takot pang mamatay, pabirong komento ng kanyang Ninong Mulo. Sa loob ng matagal na panahon ay noon lang nagkaroon ng interes si Jervis na magtanong ng mga bagay-bagay tungkol kay Robert at sa pamilya nito. Tapos niyang makaharap si Frances. Pinangakuan siya ng kinikilalang Ginoo, kaibigan din ng matandang Beltran, na agad siyang babalitaan sakaling makausap uli nito si Robert. Samantala, sa bahay nila Karen, napalingon si Frances nang marinig si Daday. Abala ito at si Aling Nelia sa palabas na teleserye sa TV. Ano nang nangyari sa bida, ating? Di ko na nasusubaybayan. Basketball ang pinapanood ni Tatang. Nag-iinom na naman ba yang si Karen? Tanong ni Aling Nelia sa kasambahay sa halip. Saka ito naiinis na lumingon sa may den. Kainaman na may hindi mahilig magsara ng pinto. Itong kapatid ni Achilles. 2 lata lang yon. Bali walang sagot ni Daday. Sabay dampot at yaka ng throw pillow. Mula sa kabilang sofa set ay ibinalik na ni Frances ang pansin sa chessboard sa pagitan nila ni Margo. Minsan gusto ko nang ipasilip ang atay ng batang yan eh. Nagrereklamo pa din ang Ali. Seryoso ka, ipapakain mong bishop? Sita ni Margo sa kanya. Wala naman sa mood si Frances na maglaro ng chess. Bakit lagi siyang umiinom? Balik tanong niya kay Margo as he moved the bishop away. Nasa chessboard na rin ang tingin. Paki mo ba? Biro sa kanya ni Margo. Di marunong mag-aya eh. Ganting biro na lang din niya sa dalagita. Natawa si Margo. True. Kumainlalang na ang sikat na theme song ng teleseryeng Dahil Ikaw. Engrossed na sa ibang dimensyon ang mga nasa kabilang sofa set. May pangungulila siyang nadama sa kanta.
Paborito din ni Amalia ang teleseryeng iyon. Problema sa jowa yan malamang. May halong intriga ang mahinang sagot ni Margo. Bagamat hindi naman iyon ang pakay ni Frances sa pagtatanong. Nadidismaya ang binatilyo sa inaakalang competence ni Karen. A lady like no other might be. Hindi pala. Babaero yun, pero mahal na mahal niya. Itinukod pa ni Margo ang dalawang siko upang makayuko ng mahagyat makalapit kay Frances. Matigas-tigas din ang mukha nung si Benedict eh. Ahanap na lang ng lalandiin dun pa sa isang pinsan namin. Anak ng Tianding yun. Alam mo na ngayon kung bakit mabigat din ang loob ni Andrea kay Ate Karen. Pinagsabay sila ni Ate Karen. Deads na deads naman yung isa dito kay Benedict. Si Julia nga, kahit na alam na other woman lang siya. Matanda lang sa akin yun ng 2 years. Di kami ganon ka-close. Iba mga type nun eh. Matured na lalaki. Ayun, pinaasa. As if naman seseryosohin ni Ben. Wala naman sigurong lalaking tatanggi kung babae na ang lumalapit at mas bata pa. Hulog na hulog din naman kasi si Jules. Bigay na bigay. Muntik pa nga mag-suicide yun eh. Ay, ito lang pala. Paglabas ni Ate Karen ng kampo at hihiwalayan na daw ni Benedict. Si Ate Karen naman. Napasandal bigla sa sofa si Margo. Natigilan nang naramdaman niyang may lumabas mula sa den. Lingon si Frances ngayon sa gawing likuran upang sipatin si Karen. The lady looks perfectly normal. Puting blouse, saka itim na maong shorts ang suot nito. She looks young too. Kahit na ayon kay Daday, ay kaedad niya ito, 28. Siguro dahil sa kanyang build, mas matangkad si Margo kaysa kay Karen. Sexy, oo, pero mukhang may magandang body mass at laging listo kung kumilos. Napansin niyang basa pa ang buhok nito, bagong paligo. Mukhang wala ng laman ang tangang lata ng beer. Hindi ka ba magmamaneho bukas? Bati ni Aling Nelia maya-maya. Isa lang to, ateng. Nilampasan lang sila ni Karen sa sala, saka na nagtuloy sa kusina. Nakamata pa rin dito ang Ale, mukhang may nais pang sabihin. My turn, ani Margo matapos pagalawin na ni Frances ang queen. Paglitaw muli galing kusina ni Karen ay sa kanila dumiretso. May dala itong pineapple juice sa baso. Tumabi kay Frances sa sofa. Nakinuod ito sa laro nila ng dalagita. His brain was quickened nang makarating sa pang-amoy niya ang pinaghalong pineapple juice nito at ng scent ng shampoo ni Karen. Sweet and aromatic. Sumakit na siguro yung batok mo kakainom. Bati ng tiyahin nito. Kahit na sa TV pa rin nakatuon. Ayaw paawat. Hindi naman kumibo si Karen. Marami pang lalaking mas matino. Hindi lang yon. Patay mali siya pa ding idinugtong ng Ale. Si Ateng kung magsalita, akala mo'y dalubhasa. Hindi na nakatiis na sumausaw si Margo. Panong hindi siya ang hingian ng payo ng mga mag-aasawa din ni sa atin? Ani Daday. Naku, ba't hindi siya nag-asawa? Sabi ko na nga ba't ito na naman ang uutal-tali ng batang ire? Mabilis na nagpaalam si Margo na magbabanyo bago pa nadampot ng Ale ang unan na ibabato sana dito. Mabilis ding tumayo si Karen. Umalili sa pwesto ni Margo. Ililigtas ko siya. Anito. Kanina paramdam ni Frances na gustong magturo nito ng moves kay Margo. He has now even better view of her. Subalit mas sa chessboard na niya itinuon ang paningin. Buti nagkakasundo kayo. Sinipat siya ni Karen maya-maya. Tinutukoy ang kakatayo lang na si Margo. Saglit na nagtapat ang mga mata nila nang sulyapan din ito ni Frances. Anyway, you look good together. Tugtong pa ni Karen. Patay mali siya. Tinaasan ito ng 2 kilay ng binatilyo. Kayo ni Margo, bagay kayo. At balak pa pala nitong i-matchmake silang dalawa. Kinain ng queen niya ang queen nito. Margo had left it open. Oops! You're not paying attention. Aniya. Bakit pa nilagay ni Margo doon yun? Kinakausap na nga nito ang sarili habang pumipili ng susunod na move. There are good moves here, now I can't find them. Bulong ni Karen. Mas madaling tingnan kapag iba ang naglalaro, di ba? But difficult when you do your own thing. Sabi ni Frances habang pinag-aaralan ang mukha ni Karen sa mas malapit na distansya sa unang pagkakataon. Palibhasa, nasa mga piyesa ang atensyon ni Karen kaya malaya ito sa kanyang ginagawa.
Exactly. Apura pa rin si Karen sa pag-e-examine sa board. Malumanay na napabuntong hininga na si Frances bago nagsalitang muli. Paanong may na-foresight ka sa amin ni Margot if you can't even manage your own relationship right now? Hindi na siya nakatiis na magsalita. Natigilan si Karen. Sinipat ang anyo ni Frances. She is brave yet soft-hearted. She's beautiful and intelligent, but she's also a lost soul. Now Frances hates it that he observes everything about her. Should you get drunk? Sino bang may gustong nawawala ng kontrol sa sarili nila kapag nakakainom? Ani Frances bigla. Excuse me? Mukha ba akong nawawala sa kontrol? Litaw na ang mga guhit sa pagitan ng dalawang kilay ni Karen. Kahit na pinipilit pa rin itong ngumiti. You're taking the custody of the database's replica. Yet you're willing to throw up your discretion even just for a while? Pumurma lang mga mata ng binatilyo sa puntong iyon. Napailing na lang si Karen. Don't worry, hindi ako burara sa gamit. I can see, he said ironically. Pinadama niya ditong hindi siya kumbinsido doon. Kahit na umiinom ako, it doesn't mean na nagiging irresponsable ako. Agad na bawi ng dalaga. Really? Frances is not satisfied. What about last time that she drank, walking around outside her room, wearing thin satins? Mukhang may problema na naman tayo ah. Tanong ni Karen with sarcasm kahit nang umingiti. You may return the drive. Mas kaya kong pangalagaan niyon. Sabi niya sa halip. Saka siya walang anumang tumayo na pabalik ng kwarto matapos makipagtapatan ng tingin dito. Pinagmasdan lang ni Karen si Frances habang walang lingon likod at paika-ikang umakyat ito ng hagdan. Hindi siya binigyan ng pagkakataong maibawi ang papatalo ng laro ni Margot. Nakita niyang nakatunghay din pala si Daday sa kanila. Pinagtawanan siya ng kaibigan. 1 point, sabi nito. Napailing na lang si Karen. Namumuro na naman si Frances. Saturday, maagang hinalungkat sa cabinet ni Karen ang drive na pinagpuputok ng butse ni Frances. She thought before that he's too angelic to piss her off, but she realized that she was wrong. Dala niya ang purse na kinalalagyan ng mga impormasyon palusob ng guest room. Padaskol niyang binuksan ang pinto. Nakatalungko si Frances nang datnan niya ito sa silid. Mukhang hirap na hirap, hawak nito ang kaliwang paa. Dali-dali itong dinaluhan ni Karen. Anong nangyari? Saka umupo sa harapan ng binatilyo. Tangkang tutulungan itong tumayo. Hindi ka ba marunong kumatok? Sa halip na sumagot. What happened? Asan ang saklay mo? Kukunin ko. Deadma siya sa pagsusungit ng binatilyo. Okay lang, maagap na bawi nito. Saglit lang na huminga sa kamuling tumayo si Frances. Hindi na nakatanggi ng hawakan ni Karen sa braso upang alalayan ito. In an instant, nasa tapat na ng bibig nito ang mga mata ni Karen. Nagangat pa siya ng paningin. Nagtagpo na ang mga mata nila. He is also staring at her. Ngayon lang niya nakitang nakahawi pataas ang bangs ng binatilyo sa malapitan. Napangiti si Karen. Ang cute pala ng mga kilay nito. Nagmumukha itong mabait dahil sa mga iyon. Ngayon lang din niya napag-aralan ng maayos ang mga mata nito na maraming beses na siyang inirapan. Kaya naman pala hindi siya basta na-o-offend ay maganda ang mga matang umiirap sa kanya. Anong nakakatawa? Inangatan siya ng mga kilay ng binatilyo. Wala, may naisip lang ako. Oh my, are you blushing? Leave me alone. Saka napaika-ikang naglakad si Frances patungo ng bintana. Bahagya pa siyang hinawi sa daraanan nito. Nakasuot ito ng puting t-shirt. V-shaped ang neckline kaya napansinan naman niya yung pilat nito sa collarbone. Saka naka-faded maong pants at nakapaa. Mas mukha itong matured ngayon. You're improving. Baka hindi mo na kailanganin yung saklay mo sa susunod na linggo. Puna ni Karen. Sana nga. Okay lang ba na di natuloy yung therapy mo last time? Pwede kitang samahan uli ngayon? Tanong ni Karen. Sumandal na si Frances sa bukas na bintana. Nagpahangin. Hindi na. I guess it's getting healed on its own. Iyong appointment na lang sa ortho will do.
There may be incidents that some acute bone injury could heal on its own, pero nais pa rin ni Karen na makatiyak. How did you get that scar on your collar? Mula sa labas ng bintana ay minsan siyang sinulyapan ni Frances. Iniisip marahil, anong pakialam niya? Daming pwedeng usisain. My father has to keep me away from running. Sagot ni Frances, saka ibinalik sa labas ang tingin. Hindi kaagad nakakibo si Karen. Saglit siyang napamaang, naghihintay ng sasabihin pa nito. But she followed up nang nanatili itong tahimik. And that's it. He faced her again with those striking yet cold eyes. Is it a wound or burn? Puno ng kuryosidad na tanong niyang muli. Wound, incised, butterfly knife, by rigor. May tanong ka pa? Sunod-sunod na tugon ng binatilyo. Humuma siya subalit hindi nakausal agad. Frances turned his gaze once again sa labas ng bintana nang hindi naman siya sumagot. That projected a beautiful silhouette. Bakit? Nalilitong tanong na ni Karen. That broke his beautiful silhouette when he faced her once again. Bakit hindi ka na lang niya hayaang lumayo? Ba't kailangan kanyang pigilan at saktan? Gaya kanina, tinitimbang pa rin ni Frances ang sasabihin base sa anyo na rin ni Karen. Ilang sandali. Parang walang katapusang pag-iisip, pagtitimbang, bago ito nagsalita muli. Gusto nilang manipulahin ang mga impormasyon sa central base ng sindikato. So I was right all along. You still have the access sa database? Now you will surely pest me with more questions. Naiiling na sabi ng binatilyo. Not really. Isa lang ang naiisip ko. Sagot ni Karen. He gave her a look na para bang mas handa na itong sumalo ng mga tanong ngayon. You're trusting me now, sabi ni Karen. Hindi mo na halatang nakulitan lang ako? I can read you, Frances. Really? Napadiretso na ng tayo ito bagamat hirap pa din ng kaunti. And I could sense na marami ka pang ibang sasabihin sa akin pagkatapos nito. Napakurap si Frances saka umarko ang sulok ng bibig. Don't try to hypnotize me. Effective ba? Nanunod yung tanong ni Karen. Maybe if I tell you everything, makukumbinsi ka ng dapat wala ako dito. Sabi ni Frances. Let's see. Hamon niya. I followed their instruction for 2 years. Pinapasok namin ang files ng mga katunggali nila sa negosyo ng sindikato. Sinasabotahe ang operations nila. At nagkukwento na nga ito. Karen stares at him earnestly. It is only supposed to get rid of their competition in the market. Pagpapatuloy ni Frances. Till they ask me to create an access to the government's database. Frances? Yes, Karen. I was a member of that syndicate. Hindi makayari si Karen ang pagbibilang ng sako sa loob ng kamalig. Sa tabilang iyon ng kubo. Tahimik naman, payapa ang paligid. But she is restless. Kung dahil ba nawasak bigla ang magandang imahe ni Frances sa kanya, kaya siya nasasaktan ngayon o dahil hinayaan nitong ipasok siya sa sindikato, alang-alang sa bulag na pagnanais nitong mailabas doon ang kanyang ama. At paano naman niya maiisip ang tinutukoy ni Frances na tiyak na papayagan niya itong umalis na sa kanila sa oras na malaman niya ang katotohanan. Katotohanang maging si Achilles ay hindi batid. Kung ang nangingibabaw sa kanya ngayon ay ang lungkot at pagkabigo o pagkamangha sa sacrificial na pagmamahal nito sa ama. Nasurpresa si Karen sa pagdating ni Achilles kinabukasan. He asked a friend to look after Amalia sa ospital. Nais daw nitong kumustahin ang anihan. But maybe he really wants to check on Frances too. Umiigi na raw ang kalagayan ni Amalia at baka mailabas na sa ICU sa mga susunod na araw. Makikilala na niya ang kanyang, hopefully, soon to be hipag. Ihanda mo yung bonus ko kay Jervis, bilin niya kay Karen. Fine. Sagot naman niya kahit na alam niyang hindi tumatanggap ng regalo yaong isa. He just did a great job. Kung palagi bang nasa tabi natin si Jervis, panatag akong maitataboy ng tuluyan ang mga tauhan ni Robert. He really wants to keep Robert away para sa kanila ni Amalia. Nauunawaan ni Karen ang kapatid sa parting iyon. Kung ano man ang pinagtapat ni Frances sa kanya kalaunan, particularly sa involvement nito with the syndicate, is just a privilege message. Hindi alam iyon ni Achilles. The young man is now trusting her enough.
Iyong tungkol lang talaga sa replika ng database ang di niya natiis na sabihin sa kanyang kuya. Saglit na napaisip si Achilles nang banggitin ni Karen ang tungkol doon. Sa huli, pinayuhan siyang itabi ng maayos anumang ipinagkakatiwala ni Francis sa kanya. Siyang baba na ng binatilyo maya-maya. Alam niyang mag-uusap ito at si Achilles kaya nagpaalam muna siyang sasaglit sa bukid. Pakidaanan niyo mga estudyante ko, magsipunta ka mo dito bago mag-alas 4. Bili ni Achilles muli sa kanya. Mga pinsan nila ang tinutukoy nito, mga anak ng Tiandeng at Elsa. Kuya niyang nagpapaaral sa college. Nag-pledge na pagtatapusin yung 3. Enrollment na naman kasi, nagkakasabay-sabay. Kaya malamang sumasakit na naman ang ulo ang kapatid sa gastos. Umuulang siya pero si daday nang papupuntahin niya sa mga bahay ng mga ito. Hindi siya handa eh. At the back of her mind, paano kung madatnan pa niya si Benedict sa bahay ng Tiandeng? Ganoon siya kalupit sa sarili niya. She always expects the worst for herself. Achilles spends the whole time with Frances. Medyo nakakapanibago. Pero ito na ang magiging setup nila ngayon. Kahit nang magdatingan ng mga pinsan nila, buti pa si Margot kasundo nila. Out of place pa rin si Karen. At ilag sa kanyang mga anak ni Tiandeng eh. Namarkahan siya nang nagkaroon sila ng komprontasyon ni Julia. Kasalanan pa niya tuloy. Siya na lang ang dumistansya para di ma-intimidate ang mga ito. Ate pa rin naman siya kung tutuusin. When Karen felt outcast, pinili na lang niyang magpunta sa kusina at tingnan ang nilulutong tinola ni Ating. It started to simmer pero hindi pa ready ang karne para ihulog ang mga gulay. At least, she is needed somewhere. Alam naman ni Frances na nananadya si Margot na ilayo kay Karen ang mga pinsan para sabay-sabay nilang indyanin. Buti na lang ay mahaba ang pasensya ni Karen dito. He even felt proud for her nang makita niya ang mabait na ngiti nito habang nakatayo sa lumang minibar. Alam din ni Frances na genuine ang ngiting iyon. Karen is not a weak person. Ramdam niya at nawala ito sa minibar nang lingunin niya minsan pa. Iginala ni Frances sa palibot ng sala ang mga mata hanggang sa may den. Wala na ito. Kung hindi nakikita nila Margot ang halaga ni Karen, he does. Kung hindi ito kayang ipaglaban ni Benedict, maybe somebody else will. Nakaupo si Karen sa isang mahabang bangko sa may laundry area. Kalong si Bailey. Mabait naman kasi talaga ang alagang aso ni Frances. Napamahal na rin sa kanila. Nagulat pa si Karen nang makitang nakatayo si Frances sa may pintuan ng kusina. Akala naman ng binatilyo ay magtatagal pa bago siya mapansin ni Karen sa bukana ng back door. Willing naman siyang panoorin lang ito mula doon. Gusto talaga niya ang hinihimas. Aniya, nilapitan na niya ito. Umupo na rin sa mahabang bangko. Then stretch out his leg a bit, slowly. Kaya pala ayaw na akong pahintuin. How's your toe? Habang ibinababa niya ang saklay sa gilid. Almost there, sabi niya. Nangiti si Karen. Maisasama na kita madalas sa bukid. Masisiyahan na sila Shane at Rosing. Biro nito. Napangiti lang si Frances. Karen is really expecting him to stay for long. Kinalong nito ang aso. Bailey licked her face in return. The dog likes her too. Mabilis namang inalayo ni Karen ang muka. Ngunit ayaw paawat ng aso. Don't worry, he takes a bath every week. Bat lang ni Frances sa pagtawa. Every week? Twice a week kong pinapaliguan dati yung aso namin. Dati? Nakakalokong napangisi si Frances. She passed away many years ago. Dahil sa pulmonya, ganting biro ni Frances. Napangiti muli si Karen saka siya hinarap. You know what? I think you're nice. Habang pinapanood pa rin nila si Bailey sa malayo. Nagpatuloy si Karen. Sa totoo lang, kahit ang formal mo nun, ramdam ko mabait ka talaga. It's just that you are preoccupied with so many things. Francis rolled his eyes and released his breath na parang nahahapo pero napangiti na rin. And it's a sweet smile. Have I offended you? Anito? Never. Tsaka tinanong ni Karen ang parehong bagay. Nairita ka din ba sa akin? Na pinagsisihan din naman niya agad ang pagtatanong. Tiyak na hindi magsisinungaling si Francis para lang pag-aani ng loob niya.
Hindi kumibo agad ang binatilyo. Sa halip, hinayaan na magkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan nila. Tumawa siya kunwari. Ang awkward. Sang-ayon din ito marahil. Pangit kasi ng ugali niya. Kaya nga walang makasundo sa mga kamag-anak nila. Akala ni Karen mabait siya pero matapang siya na wala sa lugar. I know may pagkadominante ako. Nakakangalay ang kanyang peking tawa pero parang maiiyak siya. She is suppressing some kind of emotion recently. Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon pa, parang ang dali niyang bumigay sa puntong ito o pagod lang siya marahil. His eyes gently sloped downward then returned to Karen's face again. Sabi na nga ba niya, madidisappoint siya sa sagot ng binatilyo. So, he is dead serious when he was disliking her way back then? Pinilit pa rin niyang matawa sa sarili. Just a confirmation how terrible her attitude was. Insecure people will not appreciate somebody else's goodness. Ani Francis maya-maya. We are too idle to seek justification at i-appreciate ang mga ginagawa ng iba, whether good or bad. Pagpapatuloy ng binatilyo. Kasi may kulang sa kalooban ng tao. Pumatlang ito. Pero kapag malapit sa puso natin, hinahanapan natin ng justification ang gawa ng iba kahit mali. But love will help you see the truth. Naniniwala ka ba? Saka siya mabilis na lumingon kay Karen. Lahat ba ng bagay may justification? Tanong ni Karen. Lahat ba ng mali pwedeng maging tama? Kahit na nalilito pa rin siya sa mga tinura ni Frances. Iniisip ni Karen hindi ang kanyang sarili, kundi ang pinakamamahal na si Benedict. Seeking justification for his acts. Mahal niya eh. Malinis ang lahat ng bagay sa taong malinis ang puso. Sagot muli ni Frances. Makakakita at makakakita ka ng katotohanan, ng dahilan behind everything, behind every weakness and attitude. Kailangan lang maging malinis ang puso ng tao para makita iyon. Napatahimik si Karen. Pagkaraan ng ilang saglit ay nagtanong muli. Frances, malinis ba ang puso mo? Umiling ang binatilyo. Then how are you able to say these things? Tanong niyang muli. Naghahanap ako ng mga dahilan kung paano mawala ang galit sa kalooban ko ng mga katotohanan. Hindi ko pa rin makuha, naiiling na sagot ni Karen. Pero sa tingin ko, malinis ang puso mo. Kinunutan siya ng noo ni Frances. Sumagot muli si Karen. Gusto mong mawala ang galit sa puso mo kasi mabuti ka. Ikalawang Martes, mula nang lumipat sa bahay nila ang anak-anakan ni Achilles. Kaninang umaga pa napapansin ni Karen na wala sa drawer sa side table niya ang flash drive. Nagmamadali lang siya kaya ipinasyang pagka-uwi na niya titingnan ito sa iba pang mga drawers. O baka inilipat niya sa loob ng cabinet at hindi lang niya maalala. Lagi kasi siyang occupied lately. Hilo sa pagpapabalik-balik ng bukid at bigasan to cover for Achilles. Kakauwi lang niya ng hapong iyon, 5:30 to be exact. Abutan pa kaya niya sila Tata Ingo sa bukid? Rest day ng mga ito bukas. Disperas na eh. 2 days from now, piyesta ng patron ng kanilang maliit na baryo. Pero magarbong magsadya ang mga panatiko. Isa na doon ang ating. Agad nang naamoy ni Karen ang sinasangkot siyang karne pagkapasok pa lang ng bahay. Yan na ba ang dinner? Tumungaw siya mula sa dining. Sa Huwebes ba to? Gusto mo ba? Ipaghahain kita mamaya. Napansin niya na si Frances o kung si Daday o Margo ang kasama nito sa Maiden. Sige, damihan mo na ating. Naisip niya baka sakaling magustuhan din ng Benatilio. Punta ka daw sa kanila, lapit lang ng bahay nun dito. Diba yung Kamalig? Diretsuhin mo yung kalsada na yun, ikatlong kanto sa may kawayanan. Aakyat na sana si Karen nang marinig si Daday sa Maiden. Nahiwagaan siya sa mga pinagsasasabi nito. She interrupted herself. Sinilip muna niya ang dalawa. Saan pa pupunta si Frances at binibigyan mo ng direksyon? May sulat siya. Galing dun kay Shane. Bahagyang kinunutan pa ng noo ng Binatilyo si Daday. Sinisita. Anak ng Tata Ingo? Paniniyak ni Karen. Tumango ang kasambahay. Iyon ngang masingtahing anak ni Tata Ingo. Nagsalubong agad ang mga kilay niya. Napailing. Anong sabi? Baling niya kay Frances. Secret. Kunwari ay formal na balik sa kanya nito. Anong secret? Di mo pa nga nabubuklat? Sabay dunggo ni Daday sa balikat nito.
Tumadaan kasi ang mga sulat dito sa censorship, lalo na yung mga love letter. Kaya kung mamarapatin mo, inilahat ni Karen ang kamay, inaantay na iabot ni Frances sa kanya ang sulat. Okay na, sabi ni Daday. Sabay thumbs up. Nabasa ko na. Punta daw siya sa Huwebes. May palit yun si Tata Ingo. Saka thank you daw kasi mabait pala siya. Gumitaw ang mga lines sa mukha ng binatilyo nang matawa kay Daday. Ikaw ba'y ibinubugaw mo pa itong si Frances? Abay hindi. Sila ngang nag-abang pa sa akin sa tindahan ni Simang para lang ipaabot to. Saka huwag mong hihigpitan tong bisita natin. Hayaan mong magpakilala sa mga babae rin eh. Single naman siya. Single ka naman, di ba? Hindi agad nakasagot ang binatilyo. Napaisip sa sarili niya. Patay, wala na palang pag-asa si Shane at Rosing. Ani Daday kunwari na tampal ang kanyang noo. Pakisabi pupunta na lang ako sa Huwebes. Ana lang ni Frances. Confirmation ba yon na hindi na ito single o rejection? Nag-aabang din ng sagot si Karen. Lakas naman pala ni Shane. Baka magalit yung taga Baguio. Ani Daday muli. Nilimot na ako nun. So, si Shane na lang sa loob-loob ni Karen. Hinanapan niya ng panghihinayang sa tinuran ang binatilyo. Mayroon yatang kaunti kahit na nakangiti. Kinabukasan, habang namimitas sila ng kalamansi, si Paeng ang nagsasalin sa basket ni Daday sa kubo kapag nakakapuno na ito ng kalamansi. Di maiwasang mainggit ni Karen minsan dito kay Daday. Buti pa ang kaibigan. Walang kaagaw sa oras at pagmamahal ng nobyo. Aapat lang silang lumusong sa bukid ng araw na yon. Disperas na kasi ng piyesta at hindi na mahugot sa kawa at paghahalo ng galapong ang mga magsasaka. Buti nga'y nagpresenta pa itong si Paeng na samahan sila, kundi itatatlo lang sila nila Frances at Daday. Paano nang pinaupong native Paeng? Hindi ba't taon-taon meron nun? Si Karen, sabay shoot ng mga kalamansi sa basket sa tabi ni Frances. Sa halip na magtimpla kasi ng manok ay sinamahan sila nito. Si Daday lang naman ring bisita ko, pat pa ako maghahanda. Biro ni Paeng. Baliw, umingo si Daday, pero haba ng hair. Kung todo suporta dito ang kanyang nobyo. Itinuon niyang muli ang sarili sa iisang basket na pinupuno nila ni Frances, habang ito namang magkasintahan ang nagtutulungan sa isa. Kanino ba pwedeng makikain bukas? Palibhasay, kabisado na ni Karen taon-taon ang mga inihahain ni Ateng. Si Tata Ingo, di ba nag-iimbita? Sumasyat na nga sila kanina. Pagkakatay ng baboy. Parang nagpapakasal yun pag piyesta. Ani Daday, susugod sila sa bahay ni Tata Ingo bukas. Pupormahan mo nga ba si Shane, Frances? Biglang nanudyo si Paeng. Palibhasay, minamanilang ang pamimitas ng kalamansi. Na-transfer na ni Daday ang balita sa nobyo as usual. Ang tanong, type ba niya? Sabay sulyap ni Daday sa binatilyo, naghihintay ng sagot. Type nga ba ako? Wala namang sinasabi. Playing safe pa ito sa loob-loob ni Karen. Alam mo Frances, sa aming mga babae, hindi mahirap basahin kung may pagtingin nga kami sa mga lalaki. Lalo na't mukhang wala namang balak iyong si Shane na ilihim yun. Paliwanag ni Daday. Tingin ko nga lalo na't ibinubuking mo. Ganting biro ng binatilyo. Uy, grabe ka. Atin-atin lang naman. Ano? Atin-atin lang din. May dating ba sa'yo si Shane? Maganda. Anito habang pinapaikot ang bunga ng kalamansi para matanggal ng maayos mula sa tangkay. Napansin ni Karen na napangiti doon ang binatilyo. Kung nakukulitan ba ito kay Daday o na-amuse lang o kinikilig, alin lang sa mga iyon. Sabi na katapat sila Karen at Frances sa iisang hilera ng mga puno. Gayun din sina Paeng at Daday. May isang dipa lang ang layo sa kanila. Ibig sabihin ba niyan, popormal ka na bukas pagpunta natin kila Tata Ingo? Si Paeng, nakikisawsaw pa rin. Popormal? Kunot noong tanong ng binatilyo. Liligaw? Paglilinaw ni Karen, napangisi lang ang binatilyo. Nabasa naman agad iyon ni Paeng. Hindi mo type no? Napailing-iling na lang si Frances habang natatawa sa pang-iintriga ng dalawa. Ano ba tipo mo? Si Daday muli. Oops, sorry. Sabay na naiwika ni Karen at Frances sa isa't isa nang pitasin ang isang bunga. Turn out, kamay ng isa't isa ang napitas nila. Ano nga yun? Baling muli ni Frances kay Daday. Ipinaubaya na kay Karen ang kinukuhang bunga. Ano daw bang type mo sa babae? Irereto ka ni ring si Paeng.
kung nilimot ka na nga nung taga Baguio. Si Daday, in-stress ang huling kataga. Baliwalang itinuloy ni Francis ang ginagawa. Napailing, pero napaisip na rin. Sinulyapan ni Karen muli ang binatilyo. Bakit ba nito siniseryoso ang pang-iintriga ng dalawa sa loob-loob niya? Kahit na nag-aabang din siya sa isasagot nito. Ang totoo, mas okay yung kagaya mo, Belarda. Simple, matured. Nito maya-maya. Uy, kaya pala magkasundo tayo. Natahip ni Daday ang dibdib saka malisyosong nangiti. Seloso iring si Paeng, huwag kang ganyan. Okay lang Frances, kahit wala pang sulian. Komento naman ni Paeng. Kahit si Karen na napahagalpak ng tawa doon. Piningot ni Daday ang isang tenga ng nobyo. Kakaingit naman ang sweetness nyo. Komento ni Karen. Kapwa natatawa pa rin sa sagot ni Paeng. Sa kanan niya dinampot ang basket. Bubuhatin upang isalin ang laman sa kubo. Sa wakas, nakapuno na rin sila. Ako na. Mabilis na binawi ni Frances sa kanya iyon. Kaya mo? Paniniyak muna ni Karen bago ibigay kay Frances ang basket. Tumango ang binatilyo. Sa bagay, hindi namang gaanong puno iyon. Ipinaubaya na niya dito. Saglit na pinagmasdan ni Karen ang paalis ng si Frances. Sasabihin kaya niya dito? Hindi pa rin niya makita sa ibang drawer ang flash drive. Iniba ba niya ng pinagtaguan? Hindi niya maalala. Nakakailang hakbang na patungong kubo ang binatilyo. Kaya naman pala nitong magbuhat kahit medyo hirap. Hindi kasi balanse ang tayo pa. Tangkad nito. 5'2" ang height niya at nagmumukha siyang bansot pagkaharap ito. Maganda ring magdala ng damit. Napansin niya ang pantalon nito. Maganda ang hubog ng butt. Shit. Nainis siya sa sariling isipin. Hinabol na niya si Frances. Nagdesisyon na lang na tulungan ito. Baka malaman to ni Amalia, sabihin inaabuso kita. Magkatulong nilang binitbit ang basket. Lumulusong din ba sa bukid si Achilles? Tanong nito maya-maya. Hindi, sa marketing yon. Saka may iba pa siyang business. Yung mga paupahan nga, residential tsaka commercial. Bakit hindi ikaw ang nasa opisina? Bakit naman? Hindi ka ba nahihirapan dito? Mas payapa ang buhay ko dito. Napangiti si Frances. Independent ka. Tamang deklara lang nito. Natawa din si Karen. Yan din ang akala ko. Sinipat siya ng binatilyo. Nakaahon na sila ng bukid. Papasok na ng kubo. Yan din ang akala ng iba. Magkapanabay na nilang ibinaba ang basket. Nananatili pa rin ang mga mata ni Frances sa kanya. Mahina ako, Frances. Ang totoo, takot akong mag-isa. Initially, walang maisip na ganap si Karen kung bakit niya sinasabi iyon sa binatilyo. Saglit na nilimi ni Frances ang mga sinabi ni Karen. Hindi naman na siya masyadong nagulat. Noon pa'y ramdam na niyang may dinaramdam itong depekto sa kanyang pagkatao. Kagaya din ng iba. Pero iyong tapang ni Karen na itago yun sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng iba, disregarding her own emotional needs. Hindi ito makasarili. Iyon ang pumupukaw sa damdamin niya. Akala lang ng marami yon. Hindi naman totoong nakakatakot mag-isa. Sabi na lang ng binatilyo, ipinagpatuloy na ang pagsasalin sa laman ng basket sa isang malaking mesa. Relax lang ang vocal muscles. Bakit kasi parang teary-eyed si Karen? Bakit? Naranasan mo na? Tanong sa kanya ng dalaga. Let go of things that makes you worry. So what? Matapang ka naman, di ba? Let go of what? Mga bagay na masyado kang attached. You know what I mean? Mahiwaga ang naging pagtitig ni Karen sa kanya. Psychic ka ba? De inamin mo rin na yung boyfriend mo lang nagpapagulo sa buhay mo. Sobra ka naman. Astang nasaktan nito. Hindi ako nagbibiro. Ani Frances, patay malas siya sa reaksyon ni Karen. Seryoso na din ako. Kagaya talaga ni Daday ang type mo? Ba't ka nagtatanong? Cute ng ngisi niya, hindi komportable. Hindi malaman ni Karen kung bakit pero kinilig siya doon. Na-curious lang ako. Pwede ba huwag na natin pag-usapan? Ala, nagpa-blush ka. Nagahol si Aling Sasa, ina ni Shane nang sumatsat sila nila Frances at Daday sa bahay ng mga ito kinabukasan, araw ng pista. Karay-karay pa rin ni Daday ang nobyo. Dapat sana'y kasama rin nila si Benedict kagaya ng napag-usapan nila kagabi. Ang kaso ay may emergency daw sa istasyon. Napupuno na si Karen at kahit ang mga walang muwang kagaya ni Frances ay nabibisto na ang pagkukulang ng kasintahan sa kanya. Sa matuloy ng tingin niya sa lechong baboy.
Kamakailan lang, dinadat na niyang tumatakbo-takbo iyon sa bakuran nila Tata Ingo. Ngayoy pagsasaluhan na nila sa hapag. Paruot parito si Aling Sasa kung ano lang ang maidulot sa kanila. Mayroon naman silang ibang bisita, kaso'y nasa labas, sa ilalim ng ginawang damara, ipinaghain. Sila, important guests, sa loob mismo ng bahay tinanggap. Maasikaso kay Karen ang Ali kahit noon pa, pero alam na alam niya na kay Frances at hindi sa kanya nagpapakitang gilas ang mag-anak. Balita kasi sa kanila na may kaya ang mapapangasawa ni Achilles. Ang totoo, hindi si Amalia kundi si Robert ang may pera. Bagong paligo si Shane, nakasabit pa ang suklay sa buhok, amoy baby cologne. Dumating na rin yung barkada nitong may pagnanasa din sa binatilyo. Pinaghandaan talaga ng dalawa ang oras na iyon. Kain na kayo, aya ng dalagita sa kanila. Kay Frances nakatitig. Naunang tumayo sa sofang ratan sila Daday. Mabuti na lang ay mahigpit sa kanya si Achilles nung araw. Mahilig din siyang magpakyut noon bago pa naging sila ni Benedict. Kaya lang ngayong may sapat na maturity na si Karen, natuklasan niyang ang sagwa pala. Nagsipuntahan na sila sa hapag kainan. Halos kadikit lang din ng sala. Lakas makaluma ng ilaw. Incandescent, yung kulay dilaw. Kulay luma din tuloy ang tingin niya kay Frances nang umupo na sa tabi niya. Hindi gaanong pumapasok ang sikat ng araw sa loob ng bahay. Sa ilalim kasi iyon ng silong. Kaya bukas ang ilaw kahit sa katanghali ang tapat. Kain lang kayo iho, pakubusog kayo Karen. Gahol pa rin ang Ali. Nakuha na ho ba nila tiyagorin yung kanila? Paling ni Karen kay Tata Ingo na nasa kabilang mesa. Itong matanda din ang namamahala sa kamalig. Sa kanya ipinagkatiwala ni Karen ang parte sa ani ng mga tiyahin sakali mang hanapin na. Hindi pa, igaya mo naman yun dun sa dalawa. Konting halo lang saka na tinungga ng matanda ang black coffee na tinimpla sa garapon. Sabay dampot ng sumang malagkit. Umupo ito sa tabi ng bunsong anak na abala pa ring nagpapademure sa paggamit ng mga kubyertos hanggang sa mayuming pagsubo nito ng kanin at menudo. Sinadya ni Shane na makatapat si Frances, pero busy na ang binatilyo sa hamonado. Patuloy ang matanda. Yaong dalaway kinakarit pa lang ang palay nakasahod na yaong mga sako. Ibinenta na nga yata ni Andrea yung kanya. Sasa, si Anday nga ba'y nakita natin ng maaga doon kay Turo kanina? Siya nga. Akala mo naman kung sino, nakasakay lang ng kotse kasama yung anak, saka yung pulis, yung kasintahan mo ba yun? Humina ang boses ng Ali doon. Napahiya, huli na ng mapaghinuha, bakit ba nito nasabi? Nagkatinginan ng mga nasa mesa, puwera ang dalawang kadalagitahan, hindi nila gets. Binantaan ng tingin ni Tata Ingo ang asawa. Nagpanggap na lang si Karen na kunwari, hindi na siya nagulat. Kunwari, alam niyang pinagtataksilan pa rin siya ni Benedict. Gusto ni Frances na sipatin si Karen subalit alam niyang mapapahiya ito kapag pinakialaman pa niya ang pagkukunwari ng dalaga. Napansin naman ni Shane na tila malalim ang iniisip ni Frances habang sinusubo ang tinidor na may nakatusok na karne. Frances, tikman mo to. Sabay abot ng matamis na nasa lyanera. Bandang 2:00 ng hapon, nadaan ang banda ng musiko. Siksikan sa teres nila Tata Ingo ang mga panauhin. Nagsilabasan kasi ang mag-anak para manood. Pumasok naman ang mga tumutoma sa ilalim ng lamara upang bigyang daan ang nag-e-eksibisyong banda sa tapat. Sumasayaw ang majorette na may hawak na baton. Napatayo tuloy sila Karen na nasa teres din noon upang maluwagan ang mga nagdatingan. Gusto mo na bang umuwi? Bulong ni Frances sa buhok ni Karen na nooy nakatayo sa tapat niya. Gusto kong manugod. Mahina, subalit mariin nitong sagot. Napangiti si Frances. Mali pa lang tanong niya. Tara, aniya. Si Karen naman itong napangiti. Saka hinarap ang binatilyo. Kaso'y di makabuelo sa dami ng tao. Kuminding pababa ang majorette. Dukwangan ng mga lasing sa pag-asang may masisilip sa ilalim nitong paldang itim. May sumungaw daw na puti, ani Dodong Taga. Yaong pinakamatapang ang hiya sa grupo. Dahil doon, nagkagulo ang mga lasing. May nakatulak pa kay Karen bago ito muling nakabalik sa kanyang pwesto. Nasubsob siya sa dibdib ng binatilyo.
Buti mabilis na nakaatras si Frances pagkasalo sa kanya. Yakap siya nito sa isang kamay. Tinulungang makatayo ng makalayo ng bahagya sa mga tao. Asan bang mga asa-asawa ni Re? Sinipat ni Karen ang sandalyas. Pakiramdam niya ay nabunot ang isang dahon. Muntik na akong matumba, salamat. Halos magkadikit ang mga mukha nila. Nang magangat siya ng paningin. Nakahiyakap pa rin siya sa binatilyo. Kaya naman pala nananahimik ito. Ay sorry. Pasimple siyang bumitaw. Wala naman siyang mali siya doon. Pero parang may nadaramang discomfort si Frances. Ayos ka lang? Tanong nito. Oo. Hindi kaya hinahanap ang mga to ng mga pamilya nila? Tinutukoy niya ang mga lalaking maaga pa'y may amats na. Nakatitig pa rin sa mukha niya si Frances. That same stare. Heto na naman siya. This time, it's not an illusion. Nakikita ni Karen kung paanong pag-aralan ng binatilyo ang kanyang mukha. Pagkatapos sa mga mata niya na para bang kontentong-kontento ito sa kanyang nakikita, hindi maipaling sa iba ni Karen ang paningin. Bagamat hinayaan niyang titigan siya ng anak-anakan ng kanyang kapatid. Bakit pakiramdam niya? Kaya siyang tanggapin ni Frances kahit na ano paman. Gusto ng tunay na damdamin niya na lumabas ng kusa. Na ang totoo, nanghihina siya sa sakit na nararamdaman. Gusto niyang magpasaklolo. Nakikita niya sa mga mata ni Frances na handa siyang sagipin nito. Frances? Si Shane mula sa kung saan. Si Frances na ang unang nagbawi ng paningin sa kanila. May dignidad pa din at hindi napapahiya kahit na halos ibisto na nito ang tunay na damdamin. Sakalang nagbalik sa tamang huwisyo si Karen. Natangay na ni Shane pabalik sa loob ang binatilyo sa isang iglap. Walang saklay-saklay sa dalagitang in love. Napakurap siya ng minsan habang minamasdan itong palayo. Nasasaktan ang puso niya dahil kay Benedict, kagaya pa rin kanina. But this time, ay may nabubuhay ng pagkalito. Kinagabihan, mahigit 1 oras nang nakahiga si Karen, subalit hindi pa rin datnan ng antok dahil sa sama ng loob. Kasalanan nito ng kantang Nothing Compares to You. Ba't ba kasi naging paborito pa niya iyon nung araw? Na-motivate tuloy siyang magpakamartir. Ang totoo, naniwala siyang wala ng lalaking makakaintindi at magmamahal sa kanya na kagaya ni Benedict. Subalit, nahihirapan na ang puso niya. Nauubusan na ng hangin. Parang ikamamatay na niya ang sakit. Sa huli, masama man ang sikdo ng damdamin ay naalala niya ang isang kakatwang ideya. Nakadama siya ng isang parang mabilis at mahinang kaba when the thought flashes in her mind. Hindi naman kasi siya ipinanganak kahapon lang para hindi mabasa kahit papano kung anong ibig sabihin ng mga sulyap ni Frances sa kanya. Sana lang talaga ay nagkakamali lang siya.